Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome kay Melanie, kasama ni Hana. Welcome, Melanie. Huwag kang maya sa amin, ha? Ang paalala ko lang sa iyo, mahal ka ng Diyos. Tapos, Happy Father's Day sa mga tatay na naririto. Maging proud kayo sa inyong ginawa. Alam niyo, isa sa mga napakagandang pagpapakilala ng Diyos sa kanyang sarili, miski dun sa panalangin, si Jesus tinuruan tayong tawagin yung Diyos nating Ama. And God is a wonderful Father. He's a very good Father. Super sa kabutihan. Sabi nga nung binasa natin kanina sa awit, your love, God, is better than life. At bilang tatay, yung ama natin, we can always call upon Him. Hindi lang pag masaya tayo, maging dun sa panahon na tayo ay malungkot. At ang Diyos tumutugon sa panalangin natin. Maalala nyo, sa pastoral prayer natin, lagi natin pinagpipray, yung mga kapatid nating may sakit. Halimbawa, si Sen, nagpipray natin siya na sana hindi naman siya makonfine ng hospital. Hindi nga. Hindi pa lubusang magaling yung infection niya, pero nabawasan. And ang bottom line, yung Diyos natin sumasagot sa prayers natin. Lagi natin pinagpipray si Sister Alice. Nagulat kami ni Sen noong Monday. Monday ba yun? Anong Tuesday, nagka-fellowship sila. Dadalawin kasi ni Sister Alice si Sen. Ang may sakit, dadalaw sa may sakit. Milagro Milagro. Pero sabi nila, ay wag na lang, doon na lang tayo magkita sa Max. At nag-fellowship sila. Ang puso ko ay yung sobra-sobra yung pasasalamat sa Panginoon. Kasi daming ginawa ng Lord kay Sister Alice. Nandito siya ngayon, malakas siya. Dati hindi siya makakain, bigla nakakain. Milagro ng Diyos Trabaho niya, hindi na siya nakakapasok. Halos nga nakakapasok siya. Gulat siya, di ba, Sister Alice? Na-promote pa. Kung isipin mo, yung Diyos bilang Ama, napakabuting Ama. Kikilabutan ka talaga, makilala mo siya, talagang knowing God is loving God, and loving God is serving Him. And yung pagpapakilala niya sa atin bilang Ama, sana magbigay sa atin ng confidence, ng lakas ng loob, na anumang pinagdadaanan natin ngayon, meron tayong Ama na nakikinig sa tuwing tayo nananalangin at tumutugon sa panalangin natin. At ang Amang to, yung laging best ang intensyon niya sa atin. He wants to give us His best and His most. Amen ba doon, Sister Lori? Paisip si Sister Lori. Sarap kasi pagbulay-bulaya ng pag-ibig ng Diyos. Hindi siya nagpapabaya. At siya yung model ng mga tatay natin. Ngayon, di ba? Mga tatay, Happy Father's Day. Alam kong binati na kayo sa loob ng tahanan, pero maganda ngayong umaga ay batiin din kayo ng simbahan at sabihin sa inyo, congratulations! Kasi ang pagiging ama ay ibig sabihin nagkaanak ka. Nagkaroon ka ng mga children. Sa Bible, ang mga anak, ang bata, ito ay pagpapala galing sa Diyos. Sa makatuwid baga, ikaw ay pinagpala ng Diyos dahil meron kang anak. Thankful kami ni Sen, meron kaming 2 anak, and then alam namin na inheritance namin to galing sa Diyos. Pero mga tatay, alam natin na blessing nga yung mga anak sa atin. Pero sa ikalawang bahagi nito, sa isang banda, alam natin mga tatay na napakabigat na responsibilidad ang binigay sa atin ng Diyos bilang leader ng pamilya. Dito sa programa po natin, mapansin nyo na 2 yung version ng text na sinulat natin dito. Yung isa yung Tagalog, ang Biblia. Yung isa, Magandang Balita, Biblia, Tagalog. No?
Basahin po natin at ipagpapansin ko na sa mensahe ngayong umaga, although nakapokus tayo sa mga tatay, ang mensaheng ito ay para sa mga tatay, damay po dito yung mga nanay. Okay? Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimak laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin nyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. So yun yung text natin ngayong umaga. Samahan niyo po ako, manalangin tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong salita ngayong umaga patungkol sa mga patnubay mo na binibigay sa mga magulang, lalong higit sa ama bilang leader o tagapanguna ng pamilya. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin ngayong umaga at pagpalakasin mo kami sa pamamagitan ng iyong salita. Dalangin namin ang pagtatagumpay ng bawat pamilya, bawat magulang, bawat tatay sa kanilang tungkulin at pagpalain mo ang buong pamilya. Salamat po, dakilang Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang sabi dito ng Biblia na may dalawang bagay na pinapaintindi para sa mga magulang na dapat nating ginagawa. Napakadaling tandaan. May negatibo, o ibig sabihin, ito yung huwag niyong gagawin, isa lang ang sabi ng Diyos, at may positibo din, ito yung dapat niyong ginagawa. Okay? Napakadali. Ano yung negatibo? Yung negatibo, huwag ibuyo, udyukan, sa galit ang mga anak. Papaliwanag po natin mamaya yan. Ang positibo naman, ito yung dapat na ginagawa, sabing ganon, palakihin sa disiplina at aral ng Panginoon. So dalawa lang, napakadaling tandaan. Si Jay, madaling tandaan, dalawa, negative, positive, parang baterya ng kotse. Ang negative, huwag mong i-joke sa galit. Ang positive, disiplina at aral ng Panginoon ang gagawin mo. Madaling tandaan. At ngayon, sa biyaya ng Panginoon, may ipaliwanag natin to sa bawat isa. Kasi, siyempre, bilang tatay, gusto natin na mag-iwan tayo ng marka dun sa buhay ng ating anak. Diba? Yan yung pangarap ng magulang. At yung markang iiwan natin, siyempre, mag-i-inspire sa kanila. Yung magpapasaya, magiging matagumpay sila dahil may iniwan tayo sa kanilang something na hindi nila makalimutan. At sabi ng Biblia, sabi ng salita ng Diyos, sabi ni Pablo sa mga taga-Epeso, kasi sa Epeso, nakalagay dito yung centrality ng Panginoon. Siya yung dahilan kung bakit tayo ay nagkaroon ng relasyon sa Diyos Ama, tayo ay nagkaroon ng relasyon sa bawat isa, at ang mga relasyong ito, dinitalye pa niya, relasyon ng anak sa magulang, magulang sa anak, empleyado sa mga empleyo, lahat ng relasyon actually ng isang tao na kumilala kay Kristo ay apektado ng relasyong ito. At sa relasyong ito nais ng Diyos na matagumpay, maipatupad ng bawat isa sa atin, lalo na mga magulang. Naalala ko, minsan nag-usap kami ni Sen. Sabi ko, Sen, pasensya na kasi matanda na ako. Pero ang hilig ko pang mag-basketball at ang hilig ko pang mag-bike. Naku-concern na siya, bakit naman nakakatakot na yung babay ka sa Antipolo, iikot ka, gano'n. 66, naglalaro ka pa ng basketball, ipagbalyahan ka pa, parang nakakatakot. Kaya sabi ko, Sen, pasensya na, kasi nung maliit ako, dito ko naramdaman yung pagmamahal ng ama ko sa akin, kasi napakahilig ko talaga mag-basketball at magbisikleta noon. Ang problema, yung basketball, wala akong bola. Yung bisikleta, nangihiram lagi ako sa kapitbahay namin. Pero isang araw, yung father ko umuwi galing sa opisina, may dala siya sa akin bola. Kasi parang loves na loves ko yung nagbabasketball. Kaya nung time na binigay sa akin ng father ko yung bola, damdam ko yung mahal ako ng tatay ko. Kasi hindi naman kami mayaman eh. Hindi naman lahat ng naglalaro ng basketball may sariling bola. Pero binigyan pa niya ako ng sariling bola. Dalawa yun eh. Tapos yung isa, yung bike. Nung nakita ng father kong gustong-gusto kong mag-bike,
Isang araw, umuwi yan. Binigyan ako ng bike na ang ganda pa nung rayos, multicolored. Kaya parang nung time na yon, ramdam ko na inspire yung buhay ko. Dahil alam ko, may tatay akong mahal na mahal ako. At hindi ko naman sinasadya, pero nagmarka sa buhay ko yun eh. Every time na magbabasketball ako, magbabike ako, bumabalik ako dun sa panahon na inspire ako ng pagmamahal ng tatay. Tayong mga magulang, ganyan eh. May mangyayari sa maraming panahon ng ating pagiging tatay o magulang na sana sa pangyayaring ito, may sitwasyon na ma-inspire natin sila. Na kahit wala na tayo dito, kung father ko matagal nang wala, maalala pa rin tayo at babalikan yung inspirasyon na binigay natin sa kanila dahil mahal nila tayo. Diba? Napakaganda nung ganun na ma-inspire natin sila. Kaya nga, ang Christian family kasi, ang isang pamilya, sa totoo, isang malaking tulyan sa kamay ng Diyos para mapalaganap natin yung gospel o yung mabuting balita. Diba? Ang pamilya, kapag ang tatay ay solido sa pangunguna sa Panginoon, ay talagang lalaganap yung ebanghelyo sa loob ng tahanan at yung mga batang nandoon ay mapapalaki sila sa aral at disiplina ng Panginoon. So, dalawang bagay. Napakasimple. Nung naging tatay ako, nag-cramming ako kasi wala dun sa college na tinuro sa amin na subject tungkol sa fatherhood. Diba? Nung nabuntis si Sen at magkakaroon na ako ng anak, nag-cramming ako, naghanap ako ng mga libro. Ano ba maging tatay? Ano ba maging maayos na tatay? Ang dami palang book. Ngayon, pumunta ka sa search, books about fatherhood, ang dami. Pero dito sa Biblia, hindi rin nagkulang ang payo ng Diyos. At ang payo, napaka-simple, pero sa words ngayon, simple nga, pero rock. Pagka natutunan natin itong dalawang bagay na simpleng ito, naniniwala ako na sa biyaya ng Diyos, makita natin yung pagtatagumpay natin bilang ama. At mag-iiwan tayo. Sakaling lilipas na tayo, alis na tayo, mawawala na tayo sa mundong ibabaw, bilang ama, bilang magulang, mag-iiwan tayo sa mga anak natin ng something that they would cherish and hold on. Inspirasyon ba sa buhay? At kapag nangyari yon, ang Diyos sa langit natutuwa. At kapag ikaw ay, tayo naman ay nasa langit, matutuwa pa rin tayo. Kasi nakita natin na yung responsibilidad o tungkulin na inatang ng Lord sa atin ay matagumpay nating nagampanan. Isang talata ang binigay ng Lord, pero ganap na ito kompleto. Napakasimple. Una, negatibo, para maging mabuti o matagumpay tayo sa ating pagiging tatay, magulang, unang-una, wag udyukan sa galit ang ating mga anak. Paano? Yung salita natin, napaka-importante yan. Kasi pwede sa pamamagitan ng salita natin, magdulot tayo ng sugat dun sa mga anak natin. Sabi nga ng iba, mas malalim yung sugat ng salita kaysa dun sa gawa. Yung isang binugbog ng tatay niya, hindi daw niya makakalimutan yung mga sinabi ng tatay niya sa kanya habang binubugbog siya. Mas malalim yung tama. Kaya nga, dalawang bagay dito na ingatan natin na hindi natin maudyukan sa galit yung mga anak natin, unang-una yun sa mga salita natin. Pangalawa, siguro, banggitin din natin yung mga ginagawa natin sa loob ng bahay. Sa salita, halimbawa, hindi ka dapat nagbibigay ng mga masyadong unreasonabling utos o expectation sa iyong mga anak. May kwento nung isang teacher dun sa school nila, ang laki ng school nila. Meron silang top-notch na estudyante. Pinakamatalino sa lahat. Siguro, sa Pilipinas, ang school na to, ito yung pinakamalaki na-record pa nga sa world to, sa history, pinakamalaking school. Alam niyo yung Rizal? Yung Rizal dito, yung sa Pasig, yung pinakamalaking school.
May isang estudyante daw dyan, super talino. Ang galing. Ngayon, minsan kumuha ng exam to, siya nag-top notcher sa buong eskwelahan nila. Pag-uwi niya sa bahay nila, parang 99 yung nakuha niya 99%. Sabi sa kanya ng tatay niya, bakit? Nasaan yung 1%? Hindi mo na perfect. Minsan, expectation ba, pagbibigay ng pressure na alanganin, yung bata, na-disappoint Kung maalala ko nga ng mabuti yung kwento ng teacher, yung bata parang, nag-attempt dahil sa disappointment. Walang unreasonable expectations sa kanya na hindi niya na-meet. Alam niyo, nag-attempt daw itong batang magpakamatay. Kaya nga, dapat bilang mga magulang, tignan natin yung mga inuutos natin sa ating mga anak. Expectations natin sa mga anak. Ang Diyos bilang mabuting Ama, hindi tayo utusan ng isang bagay na hindi natin kayang gawin. Ang anak mo, 1-year-old, hindi mo naman pwedeng sabihin, punta ka dun sa Agora, bili ka ng isang sakong bigas. Sabihin ng mga taong nakarinig sa iyo, tatay si Raulo. Hindi mo kasi kaya ng bata pa yun. Siyempre, alam natin, mahal natin yung mga anak under our supervision. Alam natin kung ano yung pwede at hindi pwedeng gawin. At huwag tayo maging unreasonable dun sa ating mga pananalita sa kanila o yung mga expectation. Pangalawa, pagbibigay na nakakahiya at nakakasakit na salita. Diba? Pag pinapagalitan ba natin yung anak natin, lagi naman natin pinapagalitan Diba, Luis? Pero ingat tayo. Huwag naman natin lait-laitin yung anak. Sabihin natin, napakawalang kwento ng anak. Sabihin lang natin kung anong mali. Mali yan, anak. Diba? Huwag natin lait-laitin na sama. Yung lahat ng masasakit na salita, sabihin mo na nalambas na tuloy yung bata. Na hindi tuloy niya nakita yung pagmamahal mo dun sa gusto mong makitang tama sa kanya. Of course, hindi naman, pagkamali naman talaga, sabihin natin, anak, mali yan. Pero yung doon lang tayo i-point out natin yung mali at paano itama yung mali. Ingat tayo, may kasunod na mga, diba, palamura ka, mumurahin mo. Minumura mo yung nanay niya. Wag ganun. Dapat, maging conscious tayo. Napaka-importante ng salita na bibitawan natin nung panahon para maituwid yung kanilang pagkakama. Yung anak mo, tinatawag ng demonyo. Hindi, anghel naman yun. Ingat tayo sa pananalita kasi ang pananalita, importante yan. Biglang sa harapan ng mga kaibigan natin, kukutsain natin yung anak natin. Ito yung pinakabobo kong anak. Kaya ito, walang kwenta to. Yung ganun, bigyan natin sila ng tamang respeto at dignidad. At naalala ko nung third year, high school ako. Dahil sa kapabayaan kong mag-aral, bumagsak ako. Yung mother ko, imbis na pagalitan ako, in-encourage ako. Kaya mo yan, anak. Yung father ko, sabi ko, ano ba ang gusto mo? Sabi ko, pwede na ako magbasurero, Dad. Sabi niya, hindi, kaya mo yan. Tapos, hindi ako minura, hindi ako pinagsalitaan ng masama. Sabi sa akin ng father ko, parang ang propeta Yung magiging CPA ka pa nga Nagulat ako. Bumabaksak nga ako, hirap nga ako dun sa and yet, na-inspire ako ng mga ganitong salita. So, importante yung salita, sinasabi natin. Huwag nating kutsain, huwag tayong walang ingat dun sa ating mga pananalita sa kanila. Kasi, maaaring di tayo conscious na importante yung salita natin sa kanila. Lalo na po sa mga panahon na down sila. Diba? Dito ka kailangan Inspire mo sila. Dito mo palakasin sila. Dito tulungan mo sila. Huwag yung baksak na sila, lalo sinipa mo pa. Wala kang kwenta. Demonyo ka. Etc. Alam niyo sa Bible, may isang tatay sa Book of the Judges si Jephthah.
Kalaban niya yung mga Amalekites. At dahil may kalaban siya, nagbigay siya ng hasty na vow sa Lord. Sabi niya, Lord, matulungan mo ako. Pag napanalo ko tong laban na ito, sino man ang unang sasalubong sa akin, sa tahanan ko, sasakripisyo ko sa iyo. Nanalo siya. Nung pagpunta niya sa bahay, ang lumabas, yung una na lumabas, sumalubong sa kanya yung kanyang pinakamamahal na anak na babae. Nagbigay siya ng ganong hasty na pananalita. At yung salita pala niya, apektado yung anak niya ngayon. Anong gagawin ngayon? Sasakripisyo niya yung anak niya. Dahil may pananampalataya siya, at yung anak niya mabait din, may pananampalataya. Sabi nung anak niya, sige, dad, o tatay, o ama, willing akong sumailalim sa sakripisyo. Hindi naman to yung i-offer siya as burnt offering. Ang sakripisyo na sinasabi dito, ito yung hindi na siya mag-aasawa. Paglilingkuran niya ang Diyos dun sa tabernakulo all the rest of her life. Ibig sabihin, yung simpleng vow niya, yung sinabi niya, naapektuhan, hindi naman yung buhay niya lang, yung buhay ng anak niya. So, sinasabi natin sa mga tatay, sa ating mga salita lang, para wag nating udyukan sa galit yung mga anak natin, importante yung pag-iingat natin sa salita. Amen? Sa galit natin, minsan may maling ginawa yung mga anak natin, patuloy natin yung pag-iingat na hindi naman mag-iwan tayo ng napakasakit na salita sa kanila that would damage them. Yun sa salita. Sa gawa, isang mga common na pagkakamali na magulang sa gawa. Marami kayong anak. Kunyari, 4 ang anak mo, Sister Just. Tapos may favorite ka. Oy, ano yes? Tapos yung asawa mo, kunyari si Brother Levy, may favorite din. Ay, yes. Si Brother Ray na lang. Brother Ray, ikaw na lang. May yes dito. Ilan ang anak mo, Brother Ray? 4 din, di ba? Puro lalaki, tas puro babae sa kanila. Tas may favorite si Sister Beth. Tas may favorite ka din. Kakaroon ng problema sa pamilya yan. Kaya, hindi pwedeng may favorite. Dapat iwasan natin makita yung bias ng mga bata, di ba? Na hindi ako paborito ng tatay ko, nanay ko. Sa Biblia, nagkaroon ng ganitong yung problema, favoritism. Alam niyo dahil si Jacob, favorite niya si Joseph, ginawan pa niya ng coat with 7 colors. Hindi 6, hindi 5, hindi 4, 7 colors. Hindi ko alam kung gaano kaganda yung coat na yon, no? Inggit lalo yung mga kapatid ni Joseph sa kanya. Kaya nagplano sila sa buhay ni Joseph. Gusto nilang patayin, tas nang hinayang sila, naawa sila, binenta na lang. At pagkatapos, nagkaroon na maraming mga problema sa bahay nila. Miski si Jacob, yung si Rebecca, sa Isaiah, paborito ni Jacob, yung isa naman si Esau. Nagtulungan pa yung magnanay, lokohin yung tatay para yung birthright mapunta kay Jacob. Hindi natapos yung away ng dalawa. Hanggang ngayon nga, nag-aaway na. Yung favoritism, kasi minsan, you can't afford it. May mabait ka talagang anak, maganda kang anak, tuwan-tuwa kang anak. Pero yung wag dumating sa punto na ito yung favorite mo. Yung ibang anak mo, hindi mo na favorite. Pagka nagkamali, papagalitan mo agad. Yung isa namang paborito mo, dami na pagkakamali. Okay lang yan, anak. Di ba? Yung mga gano'n na, yung mga gawa, talagang pinamamanhik natin na iwasan natin yan. Let's not play favorite. Diba? Buti kami ni Sen, 2 lang anak namin.
At paborito naming pareho. Ayun yan dapat paborito natin lahat, anak natin yan Huwag tayo magtangi sa kanila. Napaka-importanting mga tao to sa buhay natin at equally, hindi natin sila pababayaan. Pangalawa, yung neglect, pagpapabaya dun sa anak mo. Yung pinabayaan mo talaga siya. Ayun, masama yun. Etong sinasabi ni Paul sa mga mananampalataya na Kristiyano, sabi niya hindi nyo dapat ginagawa to kasi expectation ng Diyos sa atin bilang mananampalataya, yung buhay natin ay patuloy na binabago ng Diyos. Diba? Hindi mo ma-expecto sa mga taong walang pananampalataya. Pero sabi ni Paul, kayong mga taga-Epeso, dahil kayo ay binago ni Kristo, dahil kayo ay na kay Kristo, expected din ng Lord na bilang Ama, magiging different ka dun sa Ama sa sanlibutan. At ito yung makikita sa iyo. Hindi ka magiging pabaya dun sa pamilya mo. Amen? Mas inuna mo pa yung barkada. Ay, wag naman. Diba? Nalala ko may mag-asawa, nag-away. Kwento lang ng pastor. Sabi ng pastor, nag-away yung kapitbahay nila. Galit na galit yung babae dun sa lalaki. At halos kumuha na ng itak, habulin yung asawa niyang lalaki at nagkagulo sa pamilya. Bakit sabing ganun? Kasi mas paborito mo pa yung manok mo. Mananabong pala. Alam mo, laging alaga niya, inihimas niya yung manok niya. Napaliguan. Napabayaan niya na yung ibang bahagi ng buhay niya. Ang isang Kristiyano, isang mananampalataya na magulang o tatay, hindi ka nagpapabaya sa iyong pamilya, hindi ka nananakit. Diba? Nagbibigay ka ng oportunidad para sa kanila. Sa Bible, may isang halimbawa dito ng isang tatay na naudyokan niya sa galit yung kanyang anak. Kung kilala niyo si Saul, yung hari bago kay David, may anak yan Ang anak niya si Jonathan. Si Jonathan ay kaibigan ni David. Si Saul tampong-tampo, selos na selos kay David at gusto niyang ipapatay si David. Pero itong anak niyang si Jonathan ay mas kumampi kay David. Kaya galit si Saul kay David. May malungkot na nangyari sa kanila. Isang araw, ini-expect si David na kasama ng hari, kasama ni na Jonathan dun sa kanilang pagpupulong, pero wala dun si David. Kasi nakakatunog na rin si David na hindi maganda yung timpla sa kanya ni Saul. At may tangka na talaga sa buhay niya si Saul. Pero nung pagkakataon na yon, imbis na tulungan ni Jonathan yung kanyang tatay, na sabi ni Saul, ito'y para sa iyo. Hindi ka magmamana ng kaharian pagka hindi napatay si David. Pero ganun pa man, si Jonathan, naging totoo siya sa kanyang pakikipagkaibigan kay David. At nung panahon na yun, nagkakaroon sila ng pagpupulong, tinanong ni Saul, si Jonathan, nasan si David? Etc. Dali mo siya dito, etc. At nung nakita ni Saul na hindi niya makumbinsi yung kanyang anak, sinibat niya si Jonathan buti na lang hindi napatay. At sabi ng Biblia, pagkatapos ng insidenteng yon, yung puso ni Jonathan ay nalayo na kay David. Ito yung dahilan kung bakit iniingatan ng Diyos na wag nating udyukan sa galit yung mga anak natin. Kasi ang tendency niyan, pagka udyukan natin sa galit yung bata o may nangyari na ganito ang dating sa bata, yung puso ng bata malalayo sa atin. At yan, papasok na ang demonyo at magbibigay ng maraming mga sitwasyon para lalong masira, mahiwalay sa iyo yung anak mo. Amen? Ang pagkakamali, nangyayari yan sa lahat ng tao. Ang pagkakamali, nangyayari yan kasama dun sa anak natin. Parang tayo din yan nagkakamali. Diba? Pero sa lahat ng sandali ng buhay ng anak natin, dahil tayo yung mga magulang, na
kung tayo man ay nakapansin ng mga bagay na itutuwid sa kanila, nawa manalangin tayo at maging sensitibo tayo sa tinig at patnubay ng Diyos na hindi naman natin gagawin yung disiplina na ang punto ay makasakit sa anak natin na magdudulot sa kanya para sila ay magalit sa atin at malayo sa atin. Malungkot ang isang tahanan na malayo yung mga pamilya sa isa't isa. Maiwasan ng malaki itong bagay na to kapag natutunan natin mag-ingat sa ating salita at mag-ingat sa ating ginagawa upang nang sa ganon patuloy ang biyaya at patnubay ng Diyos sa loob ng tahanan. Alam niyo mga kapatid, mahal na mahal tayo ng Diyos Isang bahagi ng buhay natin na gustong gusto ng Diyos pagtagumpay tayo yung relasyon natin sa loob ng tahanan. Napaka-basic ng family. At ayaw na ayaw ng Diyos mawasak yung pamilya. Kaya nga, dito, kung biniyayaan tayo ng Diyos ng pagpapala na binigyan tayo ng mga anak, yung tagubili ng Diyos sa atin, ito yung huwag niyong gagawin. Yudyok o dalin sa galit ang inyong mga anak. So, yun yung negative. Ang dali, di ba? Tandaan. Wag nating... Hindi naman ibig sabihin, takot tayo sa galit ng anak natin Kasi, lalo na yung mga bata ngayon, di ba? Magagalitin sa magulang. Konting kibot, galit agad yung anak sa magulang. Mali! yung mga magulang ang mali Yung anak, tama, mali. Gantong gusto ko, di ba? Natatakot ka tuloy, baka magalit sa iyo. Hindi ganun ang sinasabi ng Lord. Pagkamali yung bata, tindigan mo yung pagkakamali. At maging matapang ka. Kasi pangalawa, ito yung gagawin mo. Dalin mo palakihin mo siya sa disiplina. Di ba? Hindi mo palakihin siya na gumawa ka lang ng gusto mong gawin, bahala ka na sa buhay mo. Kahit mali, hindi mo sisitayin yung bata, mali yun. Dapat may disiplina at aral. Tulungan mo siya. Kaya nga dito, yung mga tatay, ini-encourage tayo bilang, sabi ng Bible, tayo yung priest and king ng family. Ibig sabihin, dapat sanay tayo din sa aral ng Diyos, di ba? Babasa tayo ng salita ng Diyos para ito yung maituro natin sa ating mga anak. Kung hindi naman natin alam ang salita ng Diyos, paano natin sila tuturuan? May survey nga noon, isa sa mga nakakatawang bahagi ng pagiging tatay, yung tatay sabihin niya doon sa mga anak niya, mga anak, punta na kayong simbahan. Lahat kayo. Punta kayong simbahan. Yung tatay naiwan sa simbahan. Sa bahay. Mga pamilya na simbahan. Hindi. Dapat ang magulang, dahil ito'y tungkulin mo, responsibilidad mo, na sa iyo manggaling yung mga aral, turuan mo yung mga bata, palakihin sila ng tama. Importante sa iyo na marunong ka sa salita ng Diyos. Amen? Amen? Amen. Kala ko, ayaw nyo Hindi, kailangan natin yan Kasi, unang-una, ang Diyos magagalak sa atin at gusto niyang matagumpay yung pamilya natin. At sabi ng Biblia, pagpapala ang mga anak at makikita natin mananatiling pagpapala yan pagka tayo naman yung pamamanhikan ng salita ng Diyos sa atin, sa biyaya din ng Diyos, ginagampanan natin sa ating buhay. Mga magulang, hindi naman tayo perfecto, ang dami din nating mali Pero, importante na may patnubay ang mga anak natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At dito, dahil tayo yung taga-disiplina at tagapagturo sa mga bata, importante na magbigay tayo ng good example, di ba? Yung sample nga kanina, may marami daw na kwento lang to ng teacher ko sa akin nung high school Marami daw tatay, sabi niya. Kasi mga Catholic kami pa noon. Sabi niya dun sa mga anak niya, magsimba na kayo. Siya naman nasa bahay, nagbabasa ng dyaryo. O nanunood ng TV. Tapos yung mga anak niya, papaluin pag hindi nagsisimba. Dapat good example. Pag sinabi natin, mahalin niyo ang Lord, gawin niyong prioridad ang Diyos sa buhay niyo, dapat nakita din sa buhay natin. Mahal natin ang Lord. Amen?
Tapos pagka nagkakamali yung mga bata, dapat huwag tayong matakot na magbigay ng koreksyon sa kanila. Kasi pag hindi tayo nagdisiplina sa kanila, hindi natin sila kinorek sa kanilang pagkakamali, magtutuloy-tuloy ito hanggang darating yung panahon, mapapahamak pa sila. Si David, napaka galing na leader. Sabi ng Bible, man after God's own heart. Pero isa sa mga failing ni David, dun sa anak niya, maraming anak si David, 18 plus yung anak niya. Hindi niya tinutuwid yung anak niya pag mali. Halimbawa, kagaya ni, may anak siya, yung si Adonijah, wala na si Absalom di ba? Yung isang anak niya nagrebelde sa kanya, tapos namatay, patay dun sa gera. Tapos ang isang anak niya, si Adonijah, yung si Haring David ay mahina na at nangangailangan niya ng parang nurse sa kanyang buhay dahil mahina na nga yung hari. Si Adonijah, nag-ambition siya na maging hari. At pinatawag niya yung mga ibang militar at ibang pare para iluklok siya bilang hari. Ang problema, si David hindi nagsabi ng kung ano-ano, "Oy anak, nagkakamali ka na, dito pa ako." Hari pa si David noon, pero inunahan na siya ni Adonijah. Ang malungkot dito, yung pagkakamaling ito, hindi pa rin nakibo si David. Kaya anong nangyari, kailangan pumunta si Nathan, para kay Bathsheba, para sabihin ang plano ng hari, ang plano ng Diyos ay si Solomon yung magiging hari. Medyo nagkaroon ng paguluhan pa dun sa kaharian. Eventually, dethrone si Adonijah, pero mas lumaki yung gulo kaysa dun sa sinabihan mo, mali yan. Huwag mong gawin yan. Diba? Hindi na nagkagulo ng gusto. May isang nangyari, halimbawa, kwento ko, mahal na mahal namin yung pamilya namin at isang araw na pansin ko, si Jet, nung nag-aaral yan, tamad na tamad mag-aral ng college. Kasi, sabi ko, Sen, tignan mo si Jet, tamad na tamad kasi mapuwa, quart terms. Walang pahinga. Naawa din ako kay Jet. Sabi ko, baka nagkaroon na ng study fatigue to. Kaya nung hindi na siya nag-aaral, pinabayaan niya yung pag-aaral niya. Yung pangyayari first time, matalino yan si Jet First time, bumaksak siya, mapuwa. Nung nakita namin yun, nung nalaman ko yun, siyempre bilang ama, kailangan magdisiplina ako. Takot tayo sa galit nila Mahal kasi natin sila, ayaw nating malayo yung kalooban nila sa atin. Pero pag may pagkakamali, may dapat gawin, dapat hindi ako matakot bilang ama, magbigay ng disiplina. Kaya nung panahon na yun, kinausap ko si Jet sabi ko, Sen, supportahan mo ako dito kasi importante ito sa anak natin at sa future ng anak natin. Ano yung disiplina ko kay Jet? Sabi ko, Jet, tigil ka muna sa pag-aaral. Nagulat siya Sabi ko kasi, pahinga ka muna kasi walang saysay yung pasok ka ng pasok, hindi ka naman nag-aaral. Magagastasan lang kami. Pangalawa, papatuloy ka dyan. Walang mangyari sa'yo. Pahinga ka na lang muna. Tapos ang ginawa ko, in-enroll ko sa gym para mag-gym ka na muna, relax ka muna. Sabihin mo na lang sa akin pag ready ka na mag-aral. I-enroll ko ikaw. So, isang buong SEM, tiniis namin si Jet Tambay yung sa bahay. Nag-gym, nagsiswimming, sinasamahan ko para maiba yung activity. Pagkatapos ng one SEM, kinausap ako ni Jet. Sabi ni Jet sa akin, Pa, balik na ako sa school. Sabi ko yung usapan natin, ha, Jet? Sabi niya, opo. To cut the long story short, natapos si Jet. Nag-graduate siya. Natuto siya ng responsibilidad at ngayon, very proud kami kay Jet. Hindi na siya bumaksak at mamaya nga, dilibre niya ako Father's Day. Kasama ni Hannah. Yung ganun ba, minsan yung tatay nakakatakot si Jay magdisiplina sa anak.
Yan, si Pao, si Hana, ma-realize nila, minsan yung mga bata, lumalaban pa eh. Parang bandang huli, ikaw pang mali eh. Pero habang dinidisiplina mo, iniingatan mo na wag mong madala sa galit yung bata. At the same time, hindi mo ina-abandon yung tungkulin mo sa Diyos na disiplinahin yung anak mo at tuwid para maayos yung kanilang buhay. Kaya may nangyayaring gano'n, di ba? Napigil at ngayon, pasalamat kami sa Panginoon na natapos siya at naging maayos yung nangyari kay Jet. Di ba? Bandang huli, sa umpisa siguro, masasama ang loob ng bata sa atin. Sabihin niyo, bakit ano? Kaya nga sabi ko, mga anak, importanteng makinig kayo kasi ang pagdidisiplina sa inyo, nakakatakot talaga. Lalo na't mahal na mahal kayo na magulang nyo. Ayaw niyang saktan kayo. Pero pag may mga pagkakataon na dapat kayong disiplinahin, dapat tindigan ng magulang ang pagdidisiplina sa inyo. Panalangin na lang na sa una, maaaring hindi nyo naintindihan bakit may disiplina. Pero sa bandang huli, sabihin nila, Dad, o Mami, Tatay, Nanay, Mama, Papa, salamat, dinisiplina mo ako. Natuto ako. Yung gano'n, kasi nabago yung buhay. At naituwid yung mali. Yung third year ako, nung bumaksak ako, sabi ko sa dad ko, Dad, lipat muna ako ng school. O bakit naman nilipat kita ng school? Napakalaking kahihiyan itong ginawa ko. Yung classmate ko, 4th year na, ako 3rd year pa uli. Isang buong taon. Kakahiya. Sabi sa akin ng daddy ko, hindi, diyan ka mag-aral. Nakakahiya, Dad eh. Ikaw naman ang gumawa niyan eh. Harapin mo yung responsibilidad mo. Kaya buong taon, pumapasok ako sa school, talagang yukong-yuko ako. Introverted ako. Kasi, kakahiya eh. Ilan lang kami bumaksak. Parang nandiyan ka pa rin. Repeater. Biro mo, 1 year, yung ganun. Kaya pagkatapos ng 1 year, sabi ko kay Mami, hindi na ako babaksak ulit. Mag-aaral na ako. Sure yun. Kaya nung pagdating ko ng 4th year at yung mga susunod na pagkuha ko ng exam, never akong bumaksak hanggang kumuha ako ng CPA board. Gulat nga si Mami tsaka si Daddy, halos himatayin si Mami. 1 take ko lang yung CPA board, sabi niya. Sabi ko, yan ang promise ko, Mami, kasi ayoko ng kahihiyan. Yung bang ganun, minsan gusto mong i-safety yung anak mo, nakakaya mo. Wag mo, kahihiyan to ng pamilya, kahihiyan ng anak eh. Hindi, turuan mo ng responsibilidad. Kasi ito yung pinaka-best way para talagang mag-mature yung bata. Yung pagkakamali naman, lahat tayo meron eh. Hindi natin maiwasan yan eh. Pero ang pinakamaganda nito, na ituwid natin yung pagkakamali at naging maayos yung buhay ng anak natin. Amen? Isa sa mga gagawin din natin bilang pagdidisiplina sa bata, yung ingatan natin yung bad company sa mga anak natin. Nakita mo yung anak mo, nababarkada na sa mga adik. Tapos okay lang sa'yo. Hindi okay yun. Di ba? Pag halimbawa si Jet nabarkada sa mga ganyan, pupuntahan ko sa lugar nila yan at makikibarkada din ako sa kanila para malaman, dito yung tatay mo. At makita yung gagawin. Di ba nakikialam din tayo habang lalo nasa supervision natin yung mga bata. Ngayon yung kagaya ng yung tablet, di ba? Sa internet, di ba? Yung mga bata, may mga sariling tablet yan, cellphone. Dapat pinapakialaman din natin kung ano yung mga ginagawa, lalo mga bata pa. Kaya si Luis, may mga nakablock yan kay Hana eh. May mga site na need clearance bago niya puntahan. Hindi pwedeng kung saan ka na lang pumupunta. At walang disiplina yung mga bata. Amen pa doon? So, bad company, tingnan natin kung ano yung mga barkada ng anak natin at kung may correction, dapat ay tuwid natin sila. Isa pang napaka-importanting ginagawa natin, eto, mga tatay, kailan mo huling pinag-pray yung anak mo? Bahala na si pastor dyan. Paano kung makalimutan ni pastor? Ipag-pray yung anak mo. Anak mo yan eh. O kailan mo huling pinag-pray yung anak mo? Kasama natin yan sa responsibilidad. Kasi sabi natin, we have a loving Father in heaven, tinuruan tayo ni Jesus manalangin. Maganda na laging kasama sa panalangin natin yung mga anak natin. Amen ba?
Pag niyo expect na si pastor pagpiprayan lagi, makakalimutin na rin yung pastor natin. Hindi rin, di ba? Dapat responsibilidad natin yan. Oh. Di ba? Tama ba doon, Sen? Oh. Ngayon, hanggang ngayon, pinagpipray namin, yung mga anak namin. Pagka si Luis, minsan, naririnig ko yan, sabi ni Sen, alaga, pray tayo, Luis. Pagpipray, minsan nililid. Pakita mo kung sino ka at sino ang Diyos sa buhay mo. You are leading by an example. At paglaki ng mga bata, hindi nila makakalimutan yan. Dali mo sila sa simbahan. Pangunahan mo yung pagpunta nila sa simbahan. You have a Christian family. Alam nyo, sa Biblia, may isang pare, si Eli. Si Eli yung nagturo kay Samuel paano makinig sa Diyos. Si Samuel, naging propeta na lahat ng sinabi ni Samuel, sakto. Magaling yung nagturo, si Eli. Kaya lang, problema, si Eli o si Eli, may dalawa siyang anak, si Hophni at saka si Pinehas. Hindi niya tinuruan, hindi niya dinisiplina. May mga pagkakamali na report sa kanya, wala siyang ginagawa. Ang malungkot nito, sabi ko nga ang disiplina minsan mabigat. Parang sabi ng Word of God sa atin, pinag-aralan natin sa Word of God, the discipline of God sounds, at first is dubious, masakit, di ba? Pero afterwards, it will bring forth fruit, may bunga. Si Eli o si Eli, hindi niya dinisiplina yung anak niya. Malungkot, isang araw, namatay yung dalawang anak niya. Nabalitaan ni Eli, natake siya, namatay din siya. Isang araw, patay lahat. Naging magaling si Eli na pare, pero sa loob ng pamilya, nagkulang siya ng discipline sa kanyang mga anak. Hindi niya na-disiplina yung mga anak niya. Kabaliktaran niyan, si Abraham, father of faith. Nung tutupukin ng Lord yung Sodom at Gomorrah, pumunta ang Lord kay Abraham. Sinabi niya yung gagawin niya. Pero may sinabi doon sa Genesis chapter 18, verse 19. Sabing ganon, sa ginagawa ni Abraham, nailigtas niya yung buong pamilya niya. Hindi siya nakakasama dun sa mapapahamak. Kasi si Abraham, tinuturuan niya yung pamilya niya ng salita ng Diyos at katwiran ng Diyos at layo ng Diyos at pagpapala ng Diyos. Alam natin, si Abraham pinagpala. I-relate ko yan sa atin bilang mga ama. Tandaan natin, bilang mga tatay, natuto tayong magdisiplina sa anak, natuto tayong magbigay ng aral ng Diyos sa kanila, hindi natin sila inuudyukan magalit, at ginawa natin yung tuntunin ng Diyos sa kanila. Isang araw, parang si Abraham tayo. Dinala natin yung pamilya natin sa pagpapala. Hindi siya magaya dun sa Sodom at Gomorrah na tupok, kundi yung anak natin, yung pamilya natin. Hindi man ganun yung kalaki yung sitwasyon, pero sa kanyang buhay na ilayo natin siya sa mga kapahamakan. At ngayon, naihahanda natin siya sa masaganang biyaya at pagpapala ng Diyos. Diba? Pagka nangyari yun, kita natin yung mga anak natin pinagpapala, binibless ng Lord. Well done, tatay, nanay, congratulations. At huwag nating kalimutan, itong salita ng Diyos binigay sa atin. Sinasabi din sa atin ang salita ng Diyos. Huwag tayong matakot, gampanan tungkulin na ito sapagkat hindi naman tayo nag-iisa, may kasama tayo. Ang Diyos ang kasama natin. We live in an imperfect world na puno ng mga problema. But by the grace of God, we can have a family that is truly blessed by God. Maaring ang pamilya natin dumaan sa mga iba't ibang kapagsubukan. Iba-iba ang senaryo natin, iba ang sitwasyon natin.
Maaaring may mga pinagdadaanan tayo. Pero by God's grace, sa tulong niya, sa biyaya niya, makikita natin yung family natin as a Christian family would be a family that would be richly blessed and rewarded by God. Sabi ni David, ito yung pamilya na hindi mapapabayaan ng Lord. Sabi nung Psalm, inheritance sila ng Lord sa atin. Makikita natin, pagtanda natin that we will earn the rewards of being faithful dun sa salita ng Diyos. Na kung tayo hindi na makalakad, may aalalay sa ating anak na tutulong sa atin na sa alalayan tayo. Dati-dati tayo yung umaalalay sa kanila nung nag-aaral pa silang maglakad. Baka pagdating ng panahon, tayo na inaakay nila dahil tayo nakatungkod na. Baka dati-dati, tayo yung taga-provide sa kanila. Baka isang araw, sila na mag-provide sa mga pangangailangan natin. Kasi wala na tayong trabaho at tayo mga retiree na. Minsan wala pang pensyon. Blessing ng Lord yung mga bata. Let's not be afraid. Huwag tayong matakot. Gawin yung tungkulin natin. Especially sa area ng discipline. And mga bata, huwag niyong masamain pagka na-disiplina kayo ng mga magulang. They know better. Yung yaman ng karanasan nila, i-honor natin. Maraming pagkakataon, baka hindi natin naintindihan ba't nila ginagawa to. Pero isang araw, malalaman natin. Wait nyo lang pagka kayo nagkaroon ng pamilya. Sabihin nyo, ay, tama pala si tatay, tama pala si nanay. Ha? Mga tatay, Happy Father's Day. Nawa, may mapulot tayo na salita ngayong umaga at nawa sa biyaya at tulong ng Panginoon, talagang itaguyod natin yung pamilya natin sa isang mapagpalang pamilya. Mga nanay, kasama kayo dito. Ang tatay, nabanggit kasi sila yung tagapanguna. Pero itong gawain ito ay ginagawa magkasama ng mga magulang. Okay? So maraming salamat sa Panginoon. Tayo po ay magmanalangin sa Diyos. O dakilang Diyos, salamat po sa biyaya mo ngayong umaga. Salamat sa mga tatay namin. Kilala mo sila. Salamat, mahal mo kami. Salamat, hindi mo sila papabayaan. Ngayong araw na ito, maramdaman nila ang special na pag-ibig mula galing sa iyo at galing sa kanilang pamilya. Ito po ang panalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen.